Hello mga kadads! Ngayon po, alamin natin kung ano nga ba ang mga dapat gawin bago bumili ng lupa na naka-tax declaration lamang, since marami talagang lupa sa Pilipinas ang naka-tax dec lang at wala pang sariling titulo. Kaya naman kung may nag-aalok po sa inyo at nagpaplano kayong bumili ng lupa na naka-tax dec lang, kailangan po tayong dumaan sa tamang proseso para maiwasan yung mga future problems. Una, siguraduhin na maayos ang status ng lupa. Kumuha po tayo ng certified true copy ng tax dec sa assessor's office at i-check po natin kung sino ang nakarehistro na taxpayer at kung pareho po yung pangalan. Alamin din natin kung may mga annotations ba like levy or liens at kung may mga utang ba sa amilyar. Kasi kung mahabang panahon nang hindi nabayaran yan, baka kasi nasa auction sale na yan or naremata na ng gobyerno. Para po i-check ito, humingi ng tax clearance or updated na OR payment. Pangalawa, itanong na rin sa Registry of Deeds kung may existing title na ba ang lupa na ito. Kung wala po, ay posibleng unregistered land talaga ito na kailangang ipatitle under free patent or judicial titling. Pangatlo, mag-request ng land classification map sa DENR kung ito ba ay alienable and disposable land dahil hindi ito mapapatituluhan or hindi po ito pwedeng bilhin kung protected land ito kagaya ng watershed, timberland, or forestry or pag-aari na ito ng gobyerno. Kunin ang alienable and disposable certificate sa DENR. I-check po ito kung residential free patent or agricultural free patent. Kung plano mo itong tirhan para hindi ka na magkaroon ng problema sa conversion of land use. Pang-apat, mag-background check ka. Suriing mabuti ang identity ni seller. Humingi ka ng mga valid ID at pwede kang mag-interview sa area nang hindi kasama ang seller. Magtanong sa mga kapitbahay, sa kapitan, sa kagawad, or i-check kung gaano na siya katagal nakatira doon kasi baka mamaya tenant lang pala siya. At dapat at least 10 years na siyang occupant sa property na yon. Panglima, mag-hire ka ng licensed geodetic engineer to survey the property at i-verify ang mga boundaries nito kung may overlaps ba sa mga neighboring lands. Ipahanda ang relocation survey or lot plan na may technical descriptions. And lastly, pwede ka nang magpapirma ng mga dokumento. Papirmahin sila ng deed of absolute sale at affidavit of ownership ng property dahil kailangan po ito pareho sa titling. Tandaan, ang tax declaration ay hindi proof of ownership, kundi proof of possession lamang. Kaya mag-ingat pong mabuti at maging mapanuri. Mas matibay pa din na ebidensya ng pagmamay-ari ang tituladong lupa dahil ito ang ina-acknowledge ng batas na conclusive proof of ownership ng isang property. Ikaw ba ay may binebentang property? Naka-tax declaration man yan or titulado, pwede ka naming matulungan sa proseso hanggang sa pagbebenta nito. Mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa aming official Facebook page. Thank you for watching and bye-bye mga kadads!